Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mangyari rin ba ang kapalaran ni Alice Guo sa nangyari sa kanyang kapatid na si Sheila Guo sa kamay ng mga senador? Napiniga at tinakot ng mga senador itong si Sheila Guo para umamin at isabi ang mga katotohanan sa likod ng pagkaka-involve nila sa illegal na pogo. Okay, Miss Sheila, magandang umaga sa iyo or magandang tanghali. Magtatanong na po ako sa AMLAC. Sino pong nandito para sa AMLAC? Yes, sir. Please approach the mic. Namumukhaan ko po kayo. Nakapag-oath kayo last hearing, ano po? Yes, sir. What's your name again, sir? Yes, Attorney Arpon. So, please take your seat and then lalagyan na lang po kayo ng nameplate ulit. So, Attorney, last Friday, kayo po, the Anti-Money Laundering Council, the NBI, and the PAOK, jointly filed several counts of money laundering. No? Pilipino ko na rin para ganap ding mapakinggan ni Miss Sheila yung sagot nyo. This is importante itong tanong at yung sagot ng AMLAC sa inyo rin, Miss Sheila. So nung Biyernes, kayo po sa AMLAC, ang NBI at saka ang PAOK, jointly po kayo naghain ng several counts ng money laundering laban kay Alice Guo, kilala din bilang Guo Huaping, kasama si Sheila Guo at iba pang mga individual. Ano po yung pwedeng parusa kay Sheila Guo sa mga kasong ito? Magandang umaga po, Your Honor. Well, under the Anti-Money Laundering Act, the Commission of Money Laundering carries with it the penalty of imprisonment. Ganong katagal po yun? For Section 4A, B, and C, up from 7 years to 14 years, Your Honor. From 7 to 14 years per count. That's correct. Ilang counts ang finailaban kina Miss Sheila at yung iba pa? There are 87 counts, Your Honor. 87 counts. So kahit yung lower end na 7 taon, kasi ang kapag na-convict po kayo, Miss Sheila, kasama si Guo Huaping at yung mga 28 pang ibang tao, 7 to 14 years ang parusa ng pagkabilanggo. Per count, may 87 counts po na nakain. So kahit kunin natin yung 7 years minimum times 87, medyo matagal-tagal po iyon. Ano ba yon? 560 years? Tama po ba, Attorney Arpon? More or less, thereabout. So medyo lampas na po sa isang lifetime, kahit dun sa minimum 7 years, kahit sa isang count lamang. Pag-isipan nyo sanang mabuti iyon, Miss Sheila, yung narinig nyong sagot ng AMLAC sa atin. Salamat, Attorney Arpon. Miss Sheila, follow up ko na ang mga tanong po sa inyo. So, Miss Sheila, sa kwento nyo, nung unang hearing na humarap kayo sa komite namin, ang pinapalabas nyo, wala kayong alam sa lahat ng nangyayari sa paligid. Nagpapadala ka lang sa utos ng iba. Nagpapadala lang sa utos ni Alice or nagpapadala lang sa utos ni Cassandra. Hindi ako naniniwala na absolutely wala kang alam sa lahat ng iyon. Kahit papaano, alam nyong mali yung pagpresenta nyo bilang Pilipino na pinanganak dito. Kahit papaano, alam nyo na mali ang ginagawa ni Alice. Mali ang pagtakas nyo palabas ng bansa. And hindi po pwede yung hindi ko alam, Your Honor. Bumenta na po yan eh. Wala na po yan talaga. Sabi nyo, dumaan kayo sa dagat, papuntang Sabah. Pero marami actually nagdududa dyan kasi masyado daw magalaw yung dagat ngayong panahon ng habagat. Masyadong malakas yung alon sa dagat mula rito hanggang Sabah. Kung totoo na dun kayo unang pumunta at may duda ako dyan. At ngayon, naaresto na nga si Alice and sa totoo lang, Miss Sheila, pwedeng-pwede kanyang ilaglag. So isipin nyo rin po yun. Handa ka na bang magsabi ng totoo sa amin, Miss Sheila? Opo.
Handa kang magsabi ng totoo. Okay, dahil oo ang sagot mo, sagutin nyo ang aming mga tanong na panay totoo lang. Walang pagsisinungaling. So sa totoo lang, ang dami ng butas ng original na kwento mo sa amin. Dumating sa farm sa Bamban, tapos pagkatapos ng dinner, nagbiyahe sa van ng may 4 na oras hanggang hating gabi. Tapos sumakay ng small white boat ng 5 oras. Tapos lumipat ng big boat at nagbiyahe ng 4 hanggang 5 o 3 hanggang 5 araw. Tapos napadpad sa Siemben na. Sa English ay Semporna. Yung Semporna na yan nasa Sabah, Malaysia. Kung talagang sa Semporna kayo pumunta. Ang hirap paniwalaan actually na 3 kayo, ni na Alice, bilyones ang pera ninyo, nga? Pinaghahanap ng buong bansang Pilipinas, i-expose nyo ang sarili nyo sa ganyang delikadong biyahe sa dagat. Kaya, bibigyan kita ulit ng pagkakataon, magsabi ng totoo. Kino-confirm mo pa rin ba yung komplikadong rutang iyon na kwento mo sa amin nung unang hearing? Or sasabihin mo, aaminin mo na kwento-kwento lang yan? At sasabihin mo ba sa amin ano yung totoong paraan na lumabas kayo sa bansa? At huwag niyong kalimutan, Miss Sheila, itatanong na rin namin ito kay Alice sa Lunes. Opo. Totoo po. Totoo lahat ng kwento mo sa amin Opo. noon? Sabihin mo na dito sa amin dahil pwede ka talaga mahuli kung nagsisinungaling ka pa rin. Anong sinakyan niyo nung bumaba kayo mula sa van? Ano po? Galing sa Bamban, sumakay kayo ng van ng ilang oras hanggang hating gabi pagkatapos ng hapunan. Pagbaba nyo sa van, saan kayo sumakay? Sa isang pier. Sa isang? Isang pier ata. Matidim kasi gabi na po. Sa isang pier. Saang pier kayo sumakay? At hindi ako maniniwala na hindi nyo maalala yung basic details nito. Hindi ko talaga alam yung lugar Saang po. pier yan? Sa Jumalig ba yan? Sa Quezon? Sa Hindi ko- Batangas ba? hindi Sa ko alam Zambales kung tulad saan ng po eh. tinatanong ni Sen JB? Sa Palawan? Saan? Ang alam ko kasi pagpuntang dumaan kami sa Manitawag ng toll gate papunta Skyway. Dumaan kayo saan? Sa toll gate na Manitawag. Balintawak? Pagpuntang Skyway. Pagpuntang Pasig Skyway. Tapos, Diretso na yun. Hindi ko alam kung saan na yun. Yung So, lugar na yan. southbound. Siguro, No? Mula hindi ko Tarlac, sure. dumaan Hindi kayo ko sa sure. Bulacan. So, pa-south. So, papuntang Batangas, southern Luzon. Hindi ko alam kung saan o saan. Basta alam ko, akit Skyway. So, pero malamang, kung galing ng Tarlac, dumaan ng Bulacan, pababa. Hindi naman magto-trouble bumaba ng Bulacan, U-turn, pa-norte na naman. So, Yun, pa-south hindi ko- kayo. Hindi ko alam. Hindi, alam na namin yon. Yung buong fishing, yung malaking fishing boat, sabi mo 4 na araw ang biyahe nyo doon. Na mahirap paniwalaan sa panahong maalon ngayon. Oo. Tapos yung baba nyo, sabi mo, sa Chinese ay Siemben na. Do you still swear that under oath, Miss Sheila? Ano po? Nanunumpa ka pa rin ba na pagkatapos ng ilang araw ng biyahe sa dagat na sinasabi mo, sa Siemben na kayo bumaba? Pagdating, bago sa Sempen na, may isunto sa amin yung isang small na maliit ng ng pool. Mhm. Bago lating sa Sempen na. Okay, so pero na ini-insist nyo pa rin sa Siemben na kayo bumaba eventually. Sabi West, tanong kasi pagdating doon, tanong ko kay Wesley kung saan tayo. Mm. Sabi niya Sempen na. Okay. Maaari mo bang i-describe sa amin yung itsura ng Siemben na yan? Hindi ko masyado kasi beach yata yun. Palang beach na may buhangin. Siyempre naman, beach, so may buhangin. Oo. Ano pa? Yun lang po kasi umaga na ata kami nating doon. Umaga. Wala So may naman. araw na. Ano pang Ah, nakita mong detalye ng wala- beach sa Siemben na? May tao pero hindi kaano. May kaunting... Palang turista ata yung tao na yun. Naalala mo ba kung natatakan yung passport mo? Kwento mo nga kung natatakan yung passport mo doon sa Siemben na. Natatakan ba nung pagdating nyo kaagad doon? Hindi po.
Hindi natatakan or natatakan pero hindi ka agad? Hindi siya paano ba? Hindi siya natatakan. Hindi siya natatakan. Okay. Diretso kami sa Well, hindi po ako naniniwalang wala na kayong alam bukod sa sinabi nyo na sa akin. And I really regret na hindi kayo mas makatotohanan at mas helpful sa committee ito. Yung subcommittee namin, tulad ng Committee on Women, kayang-kaya naming mag-appreciate kapag nagsasabi ng totoong isang witness. Maalala ng mga colleagues ko, halimbawa, yung isang witness dun sa Committee on Women, yung dating accountant ni Alice Go, siya, pinaniwalaan namin siya. At nirelease namin siya sa detention dito sa Senado. Dahil sa hearing, yung pagkakataong binigay namin sa kanya na magsabi ng totoo, sinamantala niya yung pagkakataong iyon. And I bet appreciated din yun ng mga executive agencies na nakarinig sa kanya, si Miss Nancy Gamo. Unfortunately, Miss Sheila, hindi kayo katulad niya na makatotohanan. And well, yung kapalaran nyo ay nasa kamay nyo naman. Nasa kamay nyo lamang, wala sa kamay namin. So I advise you, isipin nyo hanggat matapos itong hearing ngayong araw, magkonsulta kayo sa abogado ninyo kung gusto nyong maging mas makatotohanan sa amin at mas helpful sa hearing na to at sa investigasyon ng executive. Okay, Ms. Sheila? Pag-isipan nyong mabuti yan. Mga tanong naman po. Madam Chair, Yes, and Joel, follow-up one related lang question. Isa lang po, Madam Chair. Una, Madam Chair, gusto kong sabihin that I totally agree with you na yung aking human discernment na makita kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi, kung ang isang tao ay may tinatagong impormasyon, klarong-klaro, Sheila, klarong-klaro na may tinatago ka. Gusto lang namin paalala sa'yo, yung 87 counts, isang kaso mo pa lang yon. Napakadami pa na susunod. Gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Gusto ka naming tulungan. Sana nakikita mo ko ngayon, as I look at you eye to eye, gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Hindi ka sa amin nagsasabi ng totoo. Bakit? Babanggitin ko sa'yo isa-isa ha. Mula noong nakaraang hearing, sinasabi mo wala ka laging alam. Di ko alam yan, di ko alam yan, di ko alam yan. Hindi ka nagtatanong, hindi mo alam saan ka pupunta, etc. Pero, pagdating mo doon sa Sabah, nagtanong ka na kay Wesley, nasaan na tayo? Okay? Nagtanong ka. Pero, Sheila, kami ba mapapaniwala mo? Mapapaniwala mo kami na 5 oras bumiyahe ka sa van, hindi ka nagtatanong? Sumakay ka sa small boat ng ilang oras ulit, 5 oras, hindi ka nagtatanong. Dun sa big boat na ilang araw kang nandun, hindi ka pa rin nagtatanong. Sumakay ka ulit ng small boat, hindi ka pa rin nagtatanong. Tapos sasabihin mo sa amin, pagdating mo dun sa Sabah, after so many days of traveling, dun ka palang magtatanong, gusto mo maniwala kami sa'yo? Pangalawa, binanggit mo kanina doon sa Pangasinan, farm namin. Exact words mo, farm namin, Madam Chair, yun ang sinabi mo, farm namin. Pero wala kang masabi kung anong farm. Yung pinakita sa'yo ni Madam Chair, sasabihin mo, wala ka lang alam. Bakit? Kasi yun ang most convenient na pwede mong sabihin, wala akong alam. Pero Sheila, 2019, Madam Chair, natatandaan niya yung Filipino food na kinain nila bago magkaroon ng pandemya. Natatandaan niya lahat. Eh Sheila, may amnesia ka ba? Madam Chair, hindi ako naniniwala, Sheila, hindi mo kami po pwedeng bulahin na sasabihin mo wala ka talagang alam lahat. At lagi mo sasabihin si Alice ang nagdidesisyon sa'yo. Uulitin ko yung sinabi ni Madam Chair na kung pinapayagan mong gamitin ang iyong pangalan, kung sasabihin mo hindi mo alam pero involved ka sa mga criminal activities, madidiing kang husto. Ngayon, nasasabi mo, kilala mo si Mayor Kalugay. Pero noong last time na sinabi namin, meron ka bang kakilala mga politiko na tingin mo pwedeng tumulong sa inyo? Wala ang sagot mo, hindi mo alam. Pero ngayon may binanggit kang mayor.
So isa lang ang itatanong ko, Sheila. Isa lang. Sino pa yung mga tumulong sa'yo na nasa gobyerno? Ito man ay staff ng isang ahensya ng pamahalaan, politiko man ito, mayor ba to, congressman o kung saan man, sino man, sabihin mo sa amin dahil hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin, hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin at sisiguruduhin ko sa'yo, Sheila. Pag hindi ka nagsabi ng katotohanan, sisiguraduhin namin sa'yo ng buong Senado na mapaparusahan kang husto. Mapaparusahan kang husto. So muli, tatanungin namin, sino yung kakilala mo? Kung hindi mo man kakilala, alam mong may tumutulong, alam mo na merong umaalalay sa inyo ni Alice para makalabas ng bansang Pilipinas. Sheila. Hindi ko po talaga alam. Ang lang kasi ang kakilala ko lang yung kaibigan po ni Alice na yung sabi niyo na maging police o kaya palang puliti, yun lang po si Mayor Dong. Sa Yun lang po. Mayor Dong Kalugay. O yun lang po ata. Sa police, sino ang mga kaibigan ni Mayor Alice? Hindi ko po alam. Mhm. Madam Correct. Chair, I'm Yes, I'm Joel. just so disappointed, Madam Chair, na ayaw pa rin magsabi ng katotohanan ni Miss Alice, bagamat Miss Sheila. Miss Sheila, bagamat hindi ko alam, Sheila, kung mahal mo pa yung sarili mo, magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo, you owe it to yourself na magsabi ng katotohanan. Hindi ka makakalabas ng Pilipinas ng ganun lang. Kahit nakapatid mo pa si Alice Go. Hindi ka makakalabas ng ganun lang, hindi ka wala sa mga otoridad sa Pilipinas ng ganun lang. Nasasabihin mong wala kang alam o walang tumutulong sa iyo. Hindi paniniwalaan yun, Alice. Salamat, Sen Joel. Salamat. So Miss Sheila, isipin mo lahat ng sinasabi namin sa inyo habang tumatakbo pa itong hearing na ito. At magkonsulta ka sa abogado mo. Dahil yung sinabi ng AMLAC na posibleng i-sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it na patuloy na hindi magsabi ng totoo. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.